sa panimulang yan. Yun po. So welcome po ang bawat isa partner. Ayan, so talagang welcome po sa bawat isa ulit na naririto. Ano po, so naririto po ulit tayo sa ating youth service. Ayan. Amen. Tapikin nyo nga po ang katabi ninyo. Yan, sabihin nyo, kamusta ka na kapatid? Ay. Yeah. Praise. Praise. Yan. Pero, Praise. Yan. So welcome po muli sa bawat isa at alam ko po excited tayo sa oras na to. Pero bagong yan, partner, meron po pala tayong first timer sa oras na to. Amen. Ayan, so meron tayong mga first timers. Yan, sa ating side, meron po tayong dalawa dito. Pwede po tumayo muna tayo para dito naman makita din ang po. ating kapugian, kagandahan Ayan. sa bawat isa. Sige po, tayo, Sige po, mga tayo first po time tayo. na. Huwag po tayo mahiya, tayo lang nandito. Opo. Ayan, dito din meron tayong mga babies. Ayan, pwede po Wow. kayong tumayo. Ayan, para makita kayo ng ating mga ate at kuya. Ano po, Yan ayan. naman, talaga naman. Praise Ayan. God sa mga kids natin. Amen. So, sige, pakilala natin sila. Lapitan ko po sila. Okay lang? Kuya, okay lang ba mga ate, mga kuya? Sayang-saya siya. Kuya. Sige, ano po pangalan mo ate? Aryan po. Aryan. Yan, si ate Arian. Si kuya naman ay si Jaiben. Gavin. Yeah. Gavin, yan. Praise God. Welcome po kuya Gavin kay ate Aria. Amen. Dito naman sa kabilang side. Ayan, meron naman tayo dito yung mga babies natin. Ayan, pakilala po Babies. kayo. Si Nicole. Nicole and... Shane po. Ayan, si Nicole at si Shane. Nicole and Shane. Palakpakan mo natin ang Diyos sa bating mga bagong kaluluwa kasama natin. Amen. Ayan, so welcome po kayo mga ate, mga kuya, dito sa Youth Life Party. At lagi mo namin sinasabi dito, wala kami tinataas na religion, kundi relationship lang sa ating Panginoong Diyos ang ating ini-establish. Amen. Amen. At welcome po kayo dito. Ayan. So sa ating mga ate, yan, yung mga katabi nyo po, ating mga kuya. Ayan, welcome po kayo sa ating life family, sa ating youth family. Amen. Praise God. Yan. So kung ano bang meron ngayon? So sa mga first timer, syempre tayo nasa youth service at tayo makakatanggap ng salita ng Diyos. Alam ko po ng bawat isa, walang aksidente dito. Alam ko po, sabihin po natin, walang aksidente. Yeah, no accidents. In English. Ayan, dahil alam ko po may nais parating ang Diyos sa bawat isa. At tayo nandito dahil may nais siyang idaba sa bawat isa sa atin. Amen. Ayan. So, ayun po. At syempre, dahil mga youth service nga tayo, meron tayong games. Ano po ba? Ayan, meron tayong mga games dito. Bukod sa tumatanggap tayo sa salita ng Lord, ano po, tayo ay nagpa-party din dito. Yun, party. Games, ayan. Mga kasama natin dito yung mga youths, ang ating mga ate at kuya na young pro, ayan. So may mga na-support din sa atin. Ano po? Amen. Praise God. Yan. So, without further ado, yan. Proceed na po tayo sa ating First part. So first part ng ating praise and worship. Yan, so tayo po tayong lahat. At sabihin mo sa katabi mo, magpupuri tayo. Amen. Magpupuri Yan. tayo. Papalakpak tayo ha. Yan, praise Amen. God. Palakpakan Amen. po natin, Lord. Yan. Tatawagin mo natin ang music team para sa ating praise and worship. Amen. Amen po. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Bago po tayo mag-start, may babasahin lang po ako sa mga awit 95 verse 1 to 2. Sabi po dito, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan ng batong kublihan. Ating ang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya, na may pasasalamat, siya ay purihin, ng mga awiting may tuwa at galak. Amen? Ayan, handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen? Ayan. Tayo po, ibigay natin yung the best para sa ating Diyos. Amen? Yes, Lord God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. We praise your name. We glorify your name, Panginoon.
Salamat, Lord God, sa magandang hapon, Lord God, na binigay niyo sa amin, Panginoon, Lord God. And Lord, right now, Panginoon, Lord God, kami nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Humingi kami ng tawad sa inyo, Panginoon, Lord God. Patawarin niyo kami sa isip, salita, sa gawa, Panginoon, Lord God. Lord, gusto namin, Lord God, lumapit, Lord God, sa presensya niyo, Panginoon, Lord God, na tama yung puso, Panginoon, tama yung motibo, Panginoon, sa pasasalamat namin, na pagsamba namin sa inyo, Panginoon, Lord God. And Lord, right now, maranasan ng bawat isa, Panginoon, Lord God, ang presensya niyo, Panginoon, Lord God. Holy Spirit, move in this place, Panginoon, Lord God. And Lord, ikaw lamang ang mapurihan, mapasalamatan namin, Panginoon, Lord God. Because you deserve it, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. You deserve all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Tayo po umawit na may kagalakan. Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di matitibay. Isa pa. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di matitibay. Purihin ka, O Diyos, sa awit ng tagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh, purihin ka, Yahweh. Hallelujah, purihin natin ang ating Diyos. Yes, Lord. Minsan pa. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di matitibay. O minsan pa. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di matitibay. Purihin natin ang Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa awit ng tagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh, purihin ka,
di matibay. O Panginoon, aking kalakasan, inibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di Yes, Lord. Patuloy po tayong mawit sa ating Diyos. Palakpakan po natin Diyos, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy tayong mawit sa ating Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Tuloy kami magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Lord. Ang umawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ang umawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng pusong ito. Yes, Lord. Kaligayang di kayang bilhin. Sa'yo ko lang nadama. Sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadaramang ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. 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 Yes, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, Lord God. Na Lord, na malaya kami nakakalapit sa inyo, Panginoon. Malaya kami umaawit sa inyo, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Diyos na makapangyarihan at kapuri-puri sa lahat, tunay nga, Ama, karapat dapat ka, Lord God, tumanggap ng aming papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, ang bawat isa ay naririto, Panginoon, para dakilain ka, Lord God, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, sa hapon pong ito, tinatas ko po sa inyo, Lord God, ang Sunday service, Lord God, ang youth service ngayon, Panginoon. Alam ko nandun yung maayos na flow, Lord God, sa pagdaloy ng service ngayon, Panginoon, at sa lahat ng
gagamitin mo, Lord God, matatayo sa unahan, Lord, anoint his or her lips, Panginoon, sa paghayag ng iyong salita, Panginoon, sa iyong gagamitin. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, at tanging salita mo lamang, Lord God, ang mahayag sa kanyang mga labi. And Ama, Lord God, alam ko sa lahat na nandito, Panginoon, lahat ng pumunta rito, Lord God, alam ko may marireceive ang bawat isa, Lord God. And Lord, sasamahan mo, Lord God, ang bawat isa. Kung gaano mo kami hinatid, Lord God, dito ng maayos at ligtas, ganoon din pagtapos, Panginoon. At Lord, ito lang po ang dalangin, sinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Tuloy po tayong dumulog sa ating Diyos. Tuloy po tayong umawit. Nakikita niya yung puso natin. Siya lang yung nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Lord, salamat. Salamat, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Yes, Lord. Kaligayahan na darama sa piling mo. O minsan pa. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na darama sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Aking Ama, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng pusong ko sa piling mo. Yes, Lord. Tuloy po tayong umawit sa ating Diyos na mahal. Salamat, Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Diyos. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Kaligayahan na darama sa piling mo. Wala nang hanapin ba, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Aking Ama, wala nang
sa piling mo. Yes, Lord. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, Lord. Kaya ang naisin namin. Yes, Lord God. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, Lord. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, Lord God, nais namin, Lord God, naisin, Panginoon, Lord God, na makapiling ka, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Patuloy kami nga awit sa inyo, Panginoon, mula sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Tunay na, Lord, wala kang katulad, Panginoon, Lord God. Walang hihigit sa iyo, Panginoon, Lord God. Sa inyong kadakilaan, Panginoon, Lord God. Sa iyo lamang, Panginoon, kami magpupuri, Panginoon, Lord God. O Diyos, salamat, Panginoon. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iayag ang kabutihan mo. Minsan pa, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ay Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Isan pa. Hallelujah. Tayo po yung mawit sa ating Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos
kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. At Lord, patuloy, Lord, kami, Lord God. Nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, Lord God. At Lord, dalangin namin, Lord God, nasamahan niyo kami, Panginoon, Lord God. Hanggang wakas, Panginoon, Lord God. Ikaw mapapurihan, mapasalamatan at madakila, Panginoon. Sa iyo mataas na papuri, pasasalamat, dakila at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise. Amen. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon sa hapong ito. Amen. Kumbaga, it's a beautiful Sunday sa bawat sa. Are we blessed na nandito tayo ngayon? Amen. Palakpakan natin muli yan, Lord. Ayan. Talagang napakasarap magpuri sa ating Panginoon sa araw na to. Siyempre, kasama natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang mga fresh na mga kabataan. Siyempre naman. Ayan, so alam kong bawat sa atin talaga napuspos. Tayo'y dadako ngayon sa ating kamustahan/testimony. Amen. So, kamusta ba ang bawat isa? Sa nagdaan linggo, meron ba tayong mga challenges na naging victory? Meron ba tayong mga nais pagpasalamat sa Lord? Amen. So, ayan, sino pong nais mag-testify sa hapong ito sa kabutihan ng Lord sa kanyang buhay? Maaari pong itaas ang kanyang mga kamay. Amen. Ayan. Sige po, meron po ba? Mga ngumingitit, nag-iisip, pero ayan, pwede po nating itaas ang ating mga kamay. Amen. Ayan. Ayan, sige, tawagin natin ang ating kapatid, Engineer JJ. Sige po, lakpakan natin ang Lord. Yan, salamat. So testify ko lang yung recent na ano rin namin sa pag-iingat at yung kagalakan na nabibigay ng Lord. Ano po, kasi yung nakaraan na ditong last week, nung Friday last week, nag-trip ulit kami sa Davao naman po. Kaya ayun, salamat po sa Lord kasi bago yon parang nababalitaan na nagbabagyo na naman. Medyo na trauma. Parang ano na rin yung rust nung Boracay ng nung family na may bagyo and na-experience namin, kaya medyo na-alarm kumbaga sa mga araw na yon pag nandun kami. So ayun, salamat sa Lord kasi kahit ganun, hindi naman nag-uulan, umambon, pero ayun, salamat kasi hindi naman hindi talaga masama yung panahon. Hanggang na-enjoy pa namin yung magpunta namin doon, at salamat sa Lord kasi nandun yung pag-iingat, nandun din yung syempre yung life to the full, kung ika nga na talagang Diyos
patuloy na pinagpapala ang bawat isa, pinagpapala tayo. Kaya ayun, salamat sa Lord dun sa pag-iingat na yon. Ayun po. At pangalawa po, parang ko rin yung sa bagong work na din. So, sa hindi nakakala. So, nag-resign na ako. Tapos mayroon na akong bagong work ulit nitong last week lang ako nag-start. So, thank God dun sa, ayun, talagang patuloy na nag-open ng doors ang Lord. At kung ano man may mga sinasaradong chapters, meron din bagong binubuksan na chapter ang Lord. Kaya ayun, salamat sa Diyos kasi nandun po yung pagsama, nandun nga yung nandun lagi yung kasama natin ng Lord sa anuman nating lakad sa buhay at laging sa mga bagong phase ng ating bagong work man yan o sa bagong phase ng ating buhay. So ayun po. So yun po yung nais kong salamat sa Lord. Ayan. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ni Kuya JJ na tunay nga kapag kasama natin ng Lord hindi tayo gagawin niyang komportable sa isang lugar. Marami siyang gagawing magandang bagay sa buhay natin. Dadalhin niya tayo sa ating pangarap, sa mga lugar na gusto nating puntahan. Amen. Talaga nakikita natin yung testimony sa buhay ni Kuya JJ at sa kanyang family. Siyempre, do it again, Lord, sa buhay ng bawat isa na someday lahat tayo ay gagawin ng Lord yung kanyang pangako. Amen. So, palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Kuya JJ. At syempre, yung provision din, syempre sa work, yung talagang meron mga sinasara ang Lord na chapter sa buhay natin, pero may mas maganda siyang page na bubuksan. Amen. At mas magandang storya na gagampanan sa ating buhay. Amen. So, ayan, palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Kuya JJ. Ayan, sino pa pong nais mag-testify ngayong hapong ito? Amen. Pwede pong itaas ang ating mga kamay. Amen. Talagang ang ganda ng ngiti ni Kuya Joban sa akin. Talaga. Amen. Kuya Joban, pwede ka po ba mag-testify? Meron ka ba nais pagpasalamat? Baka meron ka dyan. Amen. Alam ko meron ka dyan sa puso mo. Ayan hindi niya mailabas. Speechless siya Wala daw. Amen. So yan, meron ba nais mag-testify ngayong hapong ito? Ayan. Tawagin po natin si Miss Ate Tessa. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Gusto ko magpasalamat sa Lord. Ayun, thankful pa rin talaga ako sa Lord yung nakaraan po, linggo. Punta kami ng Bible study ni Tia, yun sa Santa Monica. Ayun, pinagpapasalamat ko pa rin talaga sa Lord kasi andun yung covering ng Lord sa amin. Ayun, kami sana yung mababangga nung pick up. Ayun, ganun. Basta sasakyan na lang. Ayun. Kami sana yung mababangga kasi parang nagmamadali siya. Ayun. Nangyari, doon siya sumalpok doon sa isang kotse. Nakita namin yung kotse yung malaki na yung natanggal yung ilaw. Tapos gumanyo yung aming driver, lumiko. Kala namin kung ano nangyari, ba't siya lumiko. Ayun pala, kami palang target na babanggain. Ayun. Salamat sa Lord kasi doon sa covering. Tapos nagkakantuhan pa kami about ni Tia doon sa nangyari noon sa Bible study na patungkol doon sa Bible study na may pinuntahan kami, pinag-pray, ganyan, na paralyze. Ayun, salamat sa Lord doon sa covering. Ayun, talagang nagulat na lang kami ni Tia. Ayun, lagi tayong mag-pray. Talaga, napakahalaga po ng prayer sa pagpasok natin, sa pag-uwi. Kasi hindi natin na alam yung mangyayari. Ayun, talagang kailangan yung prayer. Powerful po yun sa atin. Talagang sa araw-araw. At saka yung pinagpapasalamat ko din sa Lord, yung check-up ko. Yun, salamat sa Lord kasi ang dami ko nararamdaman na daming nasagi sa isip ko. Yung sabi ko nga kay nanay. Ayun, salamat din kay nanay. Yun, lagi niyang ina-advise ako yun sa mga cell mother natin. Yun, pasalamatan natin dahil nandiyan sila para i-push tayo. Minsan kung ano negative yung mga nasa isip natin, pag kami nararamdaman tayong sakit sa katawan. Salamat sa Lord. Ayun, talagang yung mindset ko talagang kailangan na yun, check up na yun, para wala na tayong isipin na kung ano-ano. Yun, salamat sa Lord kasi kailangan ko daw pa mag-exercise, stretching para doon sa likod ko, doon sa spine. Salamat sa Lord, thankful pa rin ako sa Lord kahit ganon yung, hindi siya ganong kalala. Yun,
kailangan mag-stretch lang, tsaka yung favorite talaga, mag-exercise. Thank you, Lord. Ngayon, nagising ngayon ako ng umaga para mag-exercise. Salamat sa Lord yon sa wisdom yon na laging binibigay ng Lord. Ayun lang. Sa Lord po. Do it again, Lord. Amen, amen. Thank you, Lord. Siyempre, yung covering na binibigay niya, talagang tunay na napakahalaga ng prayer kung saan tayo man pupunta. No? So, thank you, Lord, dahil Jesus takes the wheel. Kung saan tayo pupunta, nandun yung covering niya, yung blood niya. Lagi lang din tayong prayer talagang dahil ang si Satan may ginagawa siyang way para hindi mapulpil yung mission natin kung saan man tayo pupunta. Pero si Lord ay lagi magpe-prevail sa buhay natin. Amen. So, ayun din sa check-up ni Ate Tessa. So, andun yung healing na ibibigay ng Lord, claiming at praying sa buhay ng bawat isa. Amen. So, ngayon, simulan na natin yung exercise. Magsitayo. Joke lang po, no? So, andun yung healing bibigay ng Lord. Amen. So, claiming and praying po tayo. Ayan, sino po pong nais mag-testify ngayong hapong ito? Amen. Last na po. Ayan. Amen. Pagkakataon mo na to para mag-testify. Amen. Oh boy, mga nakangiti ah. Amen. So, sino pong nais mag-testify ngayong hapong ito? Amen. Pwede pong taas ang ating mga kamay. Amen. Kung nahihiya pong tumingin sa kalokalike ni Daniel Padilla. Amen. So, sino pong nais mag-testify ngayong hapong ito? Ayan. Pwede po. Ayan. Sige po. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ni Ate Pam. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. And gusto ko lang po magpasalamat sa Lord yun sa nakakaang isang linggo na nagsimula na yung pasukan ko. Nandoon na yung victorious na yung araw-araw na pagpasok na yung guidance ng Lord sa buhay ko. Yun yung makapagpatuloy ako sa pag-aaral, and thank you sa Lord kasi hindi niya ako pinapabayaan, nilagay niya ako sa isang grupo na hindi parang I know na alam ko may mga nakikita ko tungkol sa past ko, dinadala ko ng Lord sa lugar kung saan ako nakaligtas na. And ayun, na-realize ko na baka ayun yung way na ginagamit ng Lord para matulungan ko din yung mga kaibigan kong yun na makalabas do sa past or mga hindi kalooban ng Lord na mga bagay. And nagpapasalamat lang din po ako kasi parang ako na rin po yung ginamit ng Lord, and nagagamit ko rin po yung dito sa church, yung pagiging isang leader sa school. And since ako po yung pinakamatanda sa aming klase, ay ako po yung parang ginagawang leader na yung representative na mag-follow up, mag-announce and mag-guide sa mga kaklase ko. Pag may nagtatanong sa kanila, yan ako yung tinatakbuhan nila. So ayun po, thank you po sa Lord kasi nandun po yung guidance and knowledge, yung wisdom na binibigay niya po sa akin sa araw-araw po. Amen, amen. Do it again, Lord. Tunay nga na blessing yung hindi naman masasabi natin na paghinto, kundi minsan ito'y tinatawag na pagpapahinga. Ibig sabihin na porket tumigil ka, hindi ka na magpapatuloy. Ang mahalaga, nagpatuloy ka kasama mo ang Panginoon. At mas maganda yung mga gagawin niyang bagay dahil kasama mo na siya ngayon. Kung dati, back in the day, ikaw yung ginamitan ng instrumento ng Lord, ngayon ikaw naman yung gagamitan ng Lord bilang instrumento sa mga bagay na pinupuntahan mo or sa community na nasaan ka. Amen. So napakaganda at inspiring yun sa buhay na Ate Pam na before siguro naging follower siya pero ngayon ginagawa siya ng Lord bilang leader din. Amen. So ang bawat sa atin ay alam ko na minomold ng Lord na maging capable sa ganong kaparaanan. Amen. So naniniwala ba tayo doon? Palakpakan natin ng Lord. Amen. Alam ko tayo ay lahat ay na-bless. Amen. So do it again, Lord, sa lahat ng provision at syempre sa protection ng ating Panginoon. Amen. So ngayon dadako muna tayo sa ating short icebreaker bago tayo dumako sa ating napakahalagang Word of God. So ito'y simpleng tanong lamang na maaring sagutin, syempre naman. So kung ang buhay mo ay buhay mo ito, ha? Kung ang buhay mo ay isang istorya sa Biblia, ano ang pamagat nito at bakit? Amen. So maganda itong topic, So pwedeng maganda tong topic eh. Halimbawa yung kay yung si Jonas, ang pag-alpas ni Jonas sa bunganga ng isda. Parang mga gano'n, depende na sa'yo kung paano mo pamamagatan ng istorya mo. Amen. So ano kaya magandang istorya ng ating mga kapatid ngayon,
Siguro ito si Kuya Philip, mukhang nakadi-4 eh. Siya lang nakadi-4 eh. Nag-iisip pa siya. So ayan, sige, pili tayo. Siguro ito si Kuya Jovan. Anong blockbuster ka? Kung parang related sa Bible, ganun. Ano? Um, ang binatang binago ng pag-ibig ng Diyos. Grabe naman. Available na po ang tickets. Sino pong guys bumili sa istorya niya? Napakaganda. Napakaganda. Amen. So, ayan, dito tayo sa girls muna siguro. Ito. Sige, si Teacher Yayan. Mukhang maganda to. May mga pahina pa bawat istorya. Kahit, po, siguro this time you will claim the victory. This time we will claim the victory. Napakaganda naman. AKA Yayen. Di ba? Siguro ito si Ate Janet. Di ba? Siguro yung kwento kay Esther, yung paano ako maging Paano maging queen daw? Ito si Kuya Philip, ang layo ng tingin niya. Oh. Nakaisip na siya. Ay, hindi ba? Siguro ay, mamaya. Isipan natin si Kuya. Ito si Kuya Kirby. Yan. Siguro yung yung may alon, yung waves nung kay Peter, yung naglalakad siya sa dagat papunta kay Jesus. Yun. Amen. Napakagandang istorya yun. Talagang Kuya Kirby. Amen. Yan si Kuya JJ. Ang ang pagtupad ng pangarap ni Joseph. Amen. Natupad na ba yung pangarap, Engineer? Ayun na! Amen. So, ayan, sige. Eto, tanong natin. Siyempre, tinupad mo yung pangarap niya talaga na. Ate Leanne. Tinupad ng Lord. Okay ka na. Ano na yung representative na on behalf. Napakaganda. Amen. Siguro ito, kalihim ito sa UPLB ito. Oy, Ate Cindy. Akan Saved by Grace. Napakaganda. Sige. Save by grace. Grace by save. Amen. So, ayan. Meron pa ba? Meron pang Amen. Ito. Ang ehersisyo. Ikaw, binaisip ko ba ate? Ito. Last na siguro si Teacher Jessa. Ang pamumuno sa paaralan. Wala siyang maisip. Yun ang title niya. Amen. So, amen. Palakpakan natin ng Lord. Alam ko at sa storya natin ay mahalaga. At ito ay ginawa ng Lord sa ating buhay. Amen. So, tayo ay na-bless. Pero sa pagkakataong ito, tayo pa ay patuloy na mabe-bless dahil marireceive natin ang salita ng Panginoon. So, i-ready natin ating mga heart, ang ating mga tenga sa pakikinig, at syempre ang paa natin sa paglakad ng salita ng Panginoon. Amen. So hindi ko na po patatagalin ang magdadala ng salita ng Lord ngayong hapong ito. Ang Superman ng Life in Christ, ang ating minamahal na Pastor Conrad Canchila. Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Salamat. Ayan. Ready na po ba tayo? Ayan, sige. Bago ko tayo mag-start, tayo ay manalangin muna. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Kami po ay nagpapasalamat. At alam namin, Panginoon, meron kang gagawin sa bawat isa, Panginoon. Lord, patatatagin mo po ang bawat isa sa pananampalataya at maunawaan ang iyong mga salita. Panginoon, bigyan niyo po kami at samahan ng iyong banal na Espiritu, Lord,
upang kami ay lagi mong katagpuin at ikaw lagi ang Lord, ang patuloy na sasama sa amin. Salamat Panginoon, ibinibigay ko sa iyo lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen, amen. Ayan, palapakan natin si Lord. Ayan, ready na ba tayo? Ayan, bago ako mag-share, may pakikita ko sa inyong video clip. Siguro ito ay nakita nyo na. Halos, yun, senior ni Bishop kaninang umaga. Sino yung narito nung umaga? Ni Bishop. Diba? Ang isa sa binibigyan pansin doon ni Bishop, kailangan yung maging ma-prosper yung ating soul. Tama? Hindi yung physical natin. Kasi, pag na-prosper yung soul natin, even materially, susunod lang po yun. Hindi tayo hahabol sa material things. Ang material things ang hahabol sa atin. Gusto niyo po ba yun? Amen. Yung mga pagpapala, sila yung hahabol sa atin. Hindi tayo hahabol. Amen. Kaya ito, boss, ipakita natin yung video clip. Siguro ito mga 5 minutes lang. Ayan, tingnan natin mabuti. Your face is beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands have healing there inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. And captivate us, Lord Jesus, with you. Your voice is powerful, and your words are radiant bright. In your breath and shadow, I will come close and abide. You whisper love and life divine, and your fellowship is free. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume
consume us with you and captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate Amen. Thank you, Lord. Palapan natin si Lord. Yan. Nakaka-relate ba tayo doon? Alin doon yun? Alin ba doon yung nakaka-relate kayo? Doon sa unang clip, sa pangalawa, di ba? Sabi doon sa clip na yon, take up my cross and follow, ano? Ang ginawa, Lord, nabibigatan na ako, di ba? Ang ginawa, kinakat. Laging kinakat kasi nabibigatan. Si Lord, sige, okay lang. Nakita nyo? Tapos nung dumana, doon sa, tawag dito, doon sa bangin, kulang na yung cross niya, hindi na makatawid. Nakukuha niyo po ba? Kasi Lord, siyempre, binibless. Lord, babawasan ko na yung paglilingkod ko kasi bless ako. Kakat na. Hindi niya alam na katulad yung ibang mga clip, danger pala yung pupuntahan natin. Nakukuha niyo po ba? Kaya dito, nakakatuwa kasi na pinapahalagaan dito ni Lord yung salvation natin. Amen. Dito, ang aking title po ngayon na ibabahagi sa iyo, sa atin ngayon ay I will follow you no matter what. Ano po? Sabi yun, I will follow you no matter what. Ano po? Sabi dito sa Matthew chapter 16 verse 24 to 28. Ang sabi dito sa Matthew, na magkagayon, sabi dito, na magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay umiibig, sabi dito, sino man ay ibig sumunod sa akin, ulitin ko po na po, na magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ay sapagkat ang sino mang ibig maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ng alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Ito ay sapagkat kung makantan man ng isang tao ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa, ano ang pakinabang niya? Ano ang may bibigay ng isang tao bilang katumbas ng kanyang kaluluwa? Ito ay sapagkat paparito ang anak ng tao sa kaluwalhatian ng kanyang ama, kasama ng kanyang mga anghel. Gagantimpalaan niya ang mga tao ayon sa kanyang mga gawa. Verse 28, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo na nakatayo rito at hindi makakaranas ng kamatayan hanggang hindi nila makita ang anak ng tao sa kanilang paghahari, sa kanilang pagdating. Amen po, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya dito, yung isang verse na sinabi dito, yung unang-unang clip na makikita natin, take up your cross and follow me. Amen po ba? Talagang alam niyo po ba, sa pagsunod natin sa Panginoon, masusubukan talaga tayo. Kung hanggang saan yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Bakit kaya sinabi ni Lord, pasanin mo yung cross? Alam niyo po yung cross, alam niyo po, kung ating pag-aaralan ng ating Panginoong Hesus, nung siya ay ipapako sa cross, alam ni Lord, alam ni Jesus, yung kanyang cross na papasanin at ilalagay doon sa tuktok ng burol, doon siya ipapako and to die. Tama? Doon siya mamamatay, alam niya yon. Pero bakit sinikap niya makarating doon? Kasi after noon, life. Amen? Nakukuha po natin. Ang tanong, gaano ba natin napapahalagahan yung ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus at yung salvation ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Amen? Alam niyo po, sa pagsunod natin sa Panginoon, siyempre, nandun yung galak natin sa kanyang pagsunod. Pero habang dumadami ang ating mga activities sa ating buhay,
kumukunti at nababawasan naman ang alin, yung ating ora sa Panginoon. Katulad nung clip, uti-uting pinuputol, Lord, ang bigat naman na pinapapasan mo sa amin. Babawasan ng kaunti hanggang dumating sa time, maliit na. Mayroon palang tatawirin na bangin, hindi makatawid kasi putol na yung cross at maliit na. Ganun po ba tayo? Sabi nga ni Bishop kaninang umaga, marami nag-umpisa ng tama, pero nang dumating sa huli, nawala. Amen. Maraming nag-umpisa sa Panginoon na punong-puno ng kagalakan. Nung natapos, punong-puno ng kabigatan. Nakukuha po natin. Nag-umpisa ng may galak at mayroong tinatawag na na mayroong kumbaga anointing and power. Pero nung dumating, anointing na lang ang natira. Kumbaga, sa halip na yung anointing ng Panginoon ang nananatili, iba na. Iba na yung amoy. Kumbaga, parang amoy ng lalamig na. Ay, makukuha niyo po ba? Kailangan talaga natin na sikapin. Yun nga, sabi ni Lord, take your cross. Ibig sabihin, sabi dito ni Lord, deny yourself lagi. Paano natin mapapasan yung cross? Kasi alam natin yun eh. Alam natin sa pagpunta natin sa Panginoon, paglapit natin, papatay natin yung ating sarili. At mabubuhay si Kristo sa buhay natin. Pag ganun tayo, everyday na lumalapit sa Panginoon, sabi nga ni Pablo, araw-araw pinapatay niya yung kanya sarili para mabuhay si Kristo sa atin. Amen po ba? Nakuha po natin. Kaya makikita natin, di ba, yung isang clip, sabi ni Lord, mag-jump ka, di ba? Kasi siyempre hindi niya kita eh. Siyempre hindi kita pag pinatatalo ng Lord, talon ikaw anak. Hindi niya kita kasi punong-puno ng punong-puno ng ulap, hindi makita. Pero hindi niya alam, yung pala yung magdadala doon sa taas. Amen? Tapos carry yung cross, nakita yung kabigatan, pinasan, lahat pinasan. Hindi man natin kayang pasanin ang lahat ng uri ng kabigatan sa mundong ito kung hindi si Jesus lang ang makakapagbigay, no? Amen po ba? Minsan nasasaktan po talaga tayo sa huling clip kasi maraming sakit na binabato tayo, nakakasakit. Pero hindi natin alam, mayroon pala ang Diyos na naghaharang yung mga sumpa sa buhay natin na hindi niya pinararating sa buhay natin. Nakukuha natin. Siya ang nag-iingat sa atin na hindi kayang bayaran ng salapi o ng yaman sa mundo. Nakukuha po natin. Kaya sabi dito ni Lord, ito'y sapagkat sino mang ibig magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Amen? Sabihin, kung hindi pala tayo mamamatay sa ating sarili, hindi natin matatagpuan yung tunay na buhay sa buhay natin. Ba napakasaklap nun? Diba? Hindi, Lord, kaya ko pa naman, kaya pang ilaban. Pero hindi mo alam, hirap na hirap ka na. Kasi nabubuhay ka sa iyong sarili. Si Lord, nandyan lang sa tabi, hindi siya makakilo sa buhay natin. Pero Lord, nananampalataya ako sa iyo, pero ayaw mo naman ibigay. Amen. Kaya dito, alam niyo po, bilang kabataan, kailangan tayong matutong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi pagtanda natin, physically, at di tayo sumusunod kabataan, mahirap na po. Parang kawayan yan eh. Ang kawayan, kapag bata, pag siya'y nakaliko, mabilis siyang ituwid. Pero pag tumanda na, ang hirap. Minsan, ikaw pa ang papagalitan. Tagal-tagal ko na, tapos ikaw, bago-bago ka pa lang, tapos, di ba? So sabihin mo sa akin, mayroong ganung time. Totoo po kasi yun, nangyayari. Amen po. Kailangan natin habang tayo ay kaya pang tuwid, magpatuwid tayo sa Panginoon. Mamaya, sasabihin tayo, ito ang gawin mo. Baka mamaya si Lord yung nagsasabi sa atin, ayaw pa natin, hindi natin alam, huli na pala yung buhay natin. Diba? Napakasaklap. Kaya sa katotohanan po talaga, ang reality talaga, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Heaven or hell. Eh, yun lang naman talaga pinagitan ni Lord eh. Kaya nga si Lord pumunta dito sa atin, napako sa cross, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng pagsama ng Lord sa atin. Kaya ang Lord pumunta dito sa mundo para doon tayo magkaroon ng buhay.
Amen. Nakukuha po natin. Kaya bilang tayo po, sabi nga kailangan nating ibigay. Sabi nga dito, nung huli kasi ang aking binigay ng message sa akin sa Lord, itong verse 26. Sabi dito, ito ay sapagkat kung makantan man ng isang tao ang buong sanlibutan, ngunit makapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, ano ang pakinabang niya at ano ang may bibigay ng isang tao bilang katumbas ng kanyang kaluluwa. Amen. Makantan man daw natin ang yaman ng mundo, pero ang kapalit ay ang ating kaluluwa, anong pakinabang nun? Amen. Nakukuha po natin. Kaya, isang nabalitaan ko din, alam nyo yung sweep, hindi ko alam kung, basta yung company na sweep, mag-asawa lang siya, namatay na daw, nakikwento sa akin ko dito. Ngayon, wala mapagmanahan. Pinatawag yung mga ikapat na salinlahi, apat na, yun ang pinagbibigyan. Amen. Sabihin, anong yaman talaga na ipundar natin sa mundong ito, kung di tayo makakapagpundar sa Panginoon, bali wala lahat ng yun. Iba lang makikinabang. Amen. Pero tayo po, kapag ang nipundar natin, yung yaman spiritual, grabe po, walang hanggan to. Laging nag-i-increase po yun. Hindi katulad sa mundong ito, pag ikay nag-ipon, maraming tawag dito, mabilis tumaas ang sabing inflation. Ang yaman sa Panginoon, walang inflation. Amen po ba? Walang decreasing. Hindi katulad sa yaman sa mundong ito, may inflation. Sa Panginoon, wala. At least, magkakaroon pa ng increasing. Dadagdagan. Nagmumultiply. Amen. Yun nga lang, ang nagiging problema sa ating kaisipan at puso natin kung paano natin siya tatanggapin sa ating buhay. Amen po ba? Kaya doon ipinapakita, sabi nga, take up your cross and follow Him. Kailangan natin, sabi nga, kumbaga sa atin, kailangan natin to die, yung sabi nga yung ating, sabi nga, yung isang sa buhay natin, marami tayong ambition, pangarap, expectation. Kumbaga, nung tayo wala sa Panginoon, ang taas ng ating ambition. Nung ako hindi mananampalataya, grabe yung aking ambition din. Yung aking pangarap, kaya ako kung ano yung company pinasok ko din, Cat Networking. Kasi ang pangarap ko dati, yan, alam ni Mami Aya dati, kinukwento ko, nung ako networking, di pa ako nag-Christian, ang aking pangarap, magkaroon ng bahay at lupa, travel abroad, karoon ng good health, financial freedom, time freedom, ako yung maging boss. Yung pangarap ko Tapos, siyempre, karoon ng sasakyan, di ba? Kaya ako ginagawa ko yung trabaho yung kahit mahirap, kahit ang dami nang sinasabi sa akin. Pero doon ko nakuha na motivate ako doon na pag ipupursue mo po talaga yung pangarap mo, talagang wala kahit sino ang makakapagpahinto kahit masasakit ang sinasabi sa iyo. Walang sino man na makapapahinto, kahit ikaw. Mag-iisip ka na ng negatibo, ipapositive mo pa rin yung iyong sinasabi. Kasi dahil gusto mong ipursue yung iyong pangarap at mangyari sa buhay mo. Amen? Isang araw, sabi ni Lord sa akin, na-impress ni Lord sa akin, anak, wag mo nang gawin yan. Ito nang gawin mo. Kaya nagtaka sa akin yung mga grupo ko, mga partnership ko doon dati, every Sunday, nung week na to, ang sipag-sipag ko, after ng week na ito, sabi ni Lord, anak, tigil mo at maglingkod ka na sa akin. Sabi ko doon, nangyari, naglaylo talaga ako. Sabi ko, Lord, lahat po ng pangarap ko doon na nabuo sa kampaning ito, ay ibibigay ko na sa iyo. Amen. Talagang ang ginawa ko, sige Lord, sunod ako. Siguro nung narating na ko yon, 2 years ako sa Panginoon. 2 years lang ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, di ko na to tatanggapin lahat ng pangarap ko, magkaroon ako ng time freedom, financial freedom. Pag ginawa ko ito, i-give up ko na para sa iyo. Pero alam niyo po ba, sa pagsunod ko doon sa Panginoon, grabe po yung binigay ng Lord din sa amin. Yung time freedom, financial freedom, namin mamiyaya, binigay po ako ng asawang ganda, di ba? Pasaraya. Di ba po, yung bahay at lupa, meron naman kami. Amen po ba? Nakapag-abroad naman, nag-travel, naisama na kami ni Bishop, press lang din naman, di ba? Yung pakiramdam, pag naandun ka at nandito.
sabihin na magkaroon ng lupa, magkaroon ng time freedom. Amen po ba na ikaw may hahawak? Magkaroon ka ng good health. Ang Diyos ang nagbigay sa amin. Amen po ba? Na dati hindi namin alam kung saan kami titira. Pero ang Lord, ang Diyos ang merong alam sa buhay natin. Minsan, ang iniisip natin, kapag lumapit sa Panginoon, minsan kalugihan. Pero totoo nun, hindi ka malulugi. Mawawala lang talaga yung iyong mga earthly desire. Pero papalitan ng mas matindi, heavenly desire. Ang ipapalit ng Diyos sa atin. Huwag tayong matakot na alisin. Si Lord nga may gawa ng langit at lupa. At sinabi na Lord, itong gawin mo. Diba? Nakukuha niyo po ba? Misang sinusubukan tayo kung hanggang saan tayo susunod sa Panginoon. And sabi nga doon, sa ating title, I will follow you no matter what. Amen po ba? Lord, susunod ako kung ano naman mangyari. Hindi dahil sa mga bagay. Amen. Sabi nga kung ba ang tinutukoy talaga doon, sabi nga yung mga bagay. Amen. Nakukuha po natin. Willing ba tayong sumunod sa ating Panginoong Jesus? Kahit hindi mo marating yung pangarap mo. Amen. Okay ba yun? Dahil sa Panginoon. Pero alam niyo po, alam ng Diyos yung pangarap mo. Katulad nun di ba? Yung isa, yung nanliligaw. Lord, ayaw gusto pa sagutin. Pero meron palang gustong ibigay Lord sa kanya ng mas matindi. Nakukuha niyo po ba? Minsan kasi timely po yun. Bigla na lang darating sa buhay natin talaga yun. Amen. Kahit hindi natin hingi lang natin, Lord, salamat. At ibibigay ng Panginoon niya sa atin. Kukuha po natin. Kaya sa atin, sa oras na ito, talagang, kumbaga, sinusubukan tayo dito ng Panginoon. Sabi nga, dudurugin yung puso natin. Minsan, hayaan ng Lord na mawala lahat ng bagay sa atin. Amen. Kahit financially, mawala. Pero ipapalit ng Lord, masigit pala na pagpapala. Walang patid. Yung time freedom, kayang ibigay ng Diyos yun sa atin. Amen po ba? Kumbaga ikaw yung may hawak ng oras mo. Hawak ng Diyos. Pag may tawag ng Panginoon, go ka kagad. Amen. Nasusundan po natin. Kaya doon, sa pagsunod natin, ano bang dapat nating gawin? At ano bang dapat nating matutunan? Sabi nga doon, take your cross and follow Him. Yung una, bakit ba tayo susunod? Susunod ako dahil sa iyong salita. I will follow because your word, yung salita natin. Hindi dahil susunod tayo sa Panginoon dahil masaya ka. Susunod ako sa Panginoon dahil may problema ako. Susunod ako sa Panginoon dahil masaya pag nagsama-sama ang kabataan. Amen? Hindi po dapat ganon. Susunod ako sa iyo dahil ito yung sinabi mo, Panginoon. I will follow you. Amen po ba? Sabi nga according to His word, hindi dahil sa pagpapahala, hindi dahil may gusto kang mapatunayan sa ibang tao. Nakukuha po natin kung bakit tayo susunod sa Panginoon. Hindi dahil yung kasama mo may malaki ng religion sinasamahan, dapat ikaw mayroon ng sinasamahan din. Amen. Ang pagpulapit natin sa Panginoon at pagsunod, hindi competence. Amen. Hindi kompetensya ang ating pagsunod sa Panginoon. Kung hindi, magkaroon ng bagong buhay sa Kanya. Nakuha po natin. Kasi, sabi nga, pagiging Christian habang buhay paano kung sa kalagitnaan tumigil ka na, hindi mo na makukuha yung buhay na binigay ng Lord sa atin. Amen. Nanlamig na. Anak, kamusta na? Ang init-init mo nun. Tapos ngayon, malamig na. Alam niyo ba ang sinabi ng Bible? Sa huling panahon daw, yung mainit sa Panginoon lalo pang magpapakainit. At yung nanlalamig ay lalong manlalamig. Alin po ba tayo doon? Nagpapakainit or nagpapakalamig? Di okay lang naman. Meron namang gagawa doon. Ganon din ang isipan ko dati. May gagawa naman doon, okay lang kasi nandun naman si kuya, nandun naman si ate. Pero ang tanong doon, ikaw, ako. Amen? Nakukuha niyo. Kasi marami akong gagawin. Tapos pag uwi naman sa bahay, wala namang ginagawa. Amen po ba? Iniisip mo lang na daming ginagawa. Yung mensahe na dapat mo marinig, hindi mo marinig.
Amen po. Na makakapagbago sa atin. Tapos ang taas ng pangarap natin. Hindi mo alam na the best ang pangarap. Ang sabi nga ng Lord, di ba? Yung pangarap niya, iba yung ibibigay. Amen po ba? Sabi nga dito sa Matthew 24 verse 25, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Lahat ng pinupundar natin sa mundong will pass away. Sabi nga, heaven and earth daw pa will pass away. Pero, yung salita niya, never pass away. Kaya tayong pangahawakan natin yung salita ng Diyos. Lord, susunod ako sa hindi dahil sinabi ni Pastor Aya sa akin, hindi sinabi ni Pastor Conrad, hindi sinabi ni Bishop. Lord, susunod ako at maglilingkod dahil sinabi mo. Amen po ba? Kasi, kailangan meron tayong paghugutan. Kasi kung, sinabi, minsan, pag napapahamak na, minsan isinisisi sa ibang tao yung kanyang kapahamakan na ginawa. Pero nung siya pinagpapala, hindi namang makasama yung iba. At siya mag-isa nagsasaya. Nakukuha niyo po ba? Kaya dito, yun yung reality talaga. Amen. Talagang makikita natin sa salita ng Panginoon na napakalagay sumunod sa Panginoon talaga tayo. Hindi nakabase ang ating pagsunod sa sasabay ng iba, hindi nakabase sa ating nararamdaman, sa ating iniisip, kung hindi nakabase kung ano ba yung sinabi ng Lord sa atin at sinabi ng Lord sa kanyang mga salita. Amen po. Kaya doon makikita po natin talagang habang bata, natitrain tayo doon, pag-edad natin, grabe po yun. Yung sinabi ni Bishop na hindi ka na maghihintay ng magsasabi para gawin mo yung isang bagay. Lumalabas na lang sa iyo yun kasi gusto mong maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Dahil nagkakaroon ka ng kapahingahan kapag patuloy kang lumalapit sa ating Panginoon. Amen? Kaya doon, una, susunod ako dahil sa iyong salita. Pangalawa, susunod ako dahil ikaw ang aking buhay. Ano po, kumbaga, susunod tayo dahil ang Diyos ang ating buhay. Amen. Sabi dito sa awit 27, verse 1-3, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masama, sila ay makakalaban. Mga kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang bukbo ang sa akin ay pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Amen po ba? Kumbaga, sabi nga doon, kahit salakayin mo siya ng galit, mabubuwal lamang sila, sabi ng ating Panginoon. Amen. Sabi si Yahweh ang ilaw at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Amen. Ang ating Panginoon, ang ating buhay. Kaya wag nating ilalayo. Hindi natin po pwedeng sabihin na nung wala ako naglingkod kay Lord, na walang problema ko. Ang totoo nun, malaking problema po yun. Amen po ba? Yung nawala ka sa Panginoon, nung nasa Panginoon, dami problema. Amen. Kasi nga ayaw nga ng kaaway na lumalim ka sa Kanya. Ngayon, nung wala ka ngayon sa Panginoon, amen, nararamdaman ko parang biglang gumagaan. Nababasa yung oras mo para walang problema. Hindi mo alam, malaking problema naghihintay sa iyo sa hinaharap. Ang kukuha po ba natin? Kasi ganun po talaga. Alam niyo po, ito, nakakatawang pagmasdan talaga, no? Ikukwento ko sa inyo, meron nung naikwento ko, hindi ko lang alam kung narinig natin yung kwento ko. Kasi kipasarayon, naikwento ko dati. Nung ako'y bata pa lang sa Panginoon, siguro 1 year, meron akong inakit na lansones, kasi naalala ko yung lansones kanina. May inakit akong lansones. Ngayon, meron siyang 4 na buwig. Isa, walang lansones nung panahon na yon. Ang problema doon sa lansones na yon, ang daming, alam niyo yung langgam, yung, ano ba tawag dito? Yung malalaki na alilingas. Ang ginawa ko doon, inakit ko talaga, nagbihis ako, ang dami, mata lang yung kita. Ang problema, dahil gusto kong makuha yon, kumapit sa akin, napakadami.
Napakadami talaga kumapit. Sabi ko, kuya ano, bababa ako, hindi ko kayang umakyat. At halos punong-puno na ng langgam. Alam mo yung ginawa, inakyat ko pa rin. Alam niyo yung ginawa ko? Hinubad ko lahat ng damit, short lang ang sinuot ko. Damit lang, wala akong damit, sabi ko doon sa mga langgam, sige, kumagat ka na, kukuhanin ko yun. Pinakagat ko talaga, gusto ko kasi makuha eh. Pinakagat ko na lahat ng langgam sa akin. Inakyat ko lang yun, makuha ko lang yung 4 na buwig. Ganun yung ginawa ko, sinubukan ko yung capacity, kung hanggang saan. Sabi ko, Lord, hindi ko alam na train pala yun sa akin, na bakit nga ako matatakot sa mga kagat niyan. Mas katakot-takan, Lord, pag nagalit sa atin. Kahit magtago pa tayo sa likod ni Satanas, wala din tayong magagawa. Amen. Ayun ang nakakalungkot doon. Amen po ba? Kaya doon, simula nun, sabi ko, Lord, nag-motivate ko. Talagang sinubukan talaga. Kasi dati, talagang gusto kong subukan eh. Subukan ko, kaya talagang kapit dito. Kaya to, buong katawan ko, panay pantal ng kagat. Ewan ko, bakit ko ba sinubukan niya? Diba? Matignan ko yung capacity kung hanggang kailan kakagat yung mga alilinga, sobrang dami. Kaya yun, ikwento ko lang. Kaya doon, talagang, huwag tayong, kumbaga isang point doon na huwag tayo basta-bastang bibigay sa mga sakit at karamdaman na nangyayari sa buhay natin. Amen. Parang Lansones yung naalala ko, yung buhay na walang hanggan. Kumagat na kayo, hindi ko bibitawan ang kalooban ng Diyos na ibinigay sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hindi natin alam, the more na tayo nagpupurso sa Panginoon, the more na ang Diyos kumikilos siya sa buhay natin. The more na tayo nagsisik sa Kanya, sabi nga, the more na tayo ay inuuna natin ng Diyos, the more na yung pangangailangan natin, ibinibigay ng Diyos. Amen. The more, sabi nga, di ba sabi ng Matthew 6:3, seek you first the kingdom of God and all those things shall be added unto you. Amen po ba? Lahat po yun. Walang specific na sinabi ang ating Panginoong Sus. Holistic po yun. Holistic ang kayang ibigay ng Diyos. Amen. Kahit material, lahat po yung kayang ibigay ng Diyos po yan sa atin. Depende nga lang kung tama yung ating puso. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya sabi doon, ayan, pangatlo, lapit na po tayo. Sabi dito, paano ba tayo susunod? Sabi, susunod tayo dahil mahal niya tayo. Kasi sabi doon, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi dahil mahal natin ang Diyos eh, higit pa yun eh. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Kaya tayo sumusunod. Kumbaga, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen? Parang tayo magulang natin. Bago natin mahalin ang magulang natin, unang-unang mahal muna tayo ng magulang natin. Nasa tiyan pa nga lang tayo, mahal na tayo ng magulang natin eh. Binubuo pa lang eh, mahal na tayo ng magulang. Bago pa mabuo yung love natin sa ating magulang. Ang Diyos ganun po. Mahal na tayo, hindi pa tayo nalilikha eh. Amen. Ang Diyos ang unang, kaya nga tayo nilikha ng Diyos eh, para sa kanyang kagalakan eh, at katuwaan. Ang sabi po ng 1 John chapter 4, verse 7 to 19, ito mahaba-haba. Ang sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 9, hinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig hindi sa iniibig natin ng Diyos, kung hindi tayo ay iniibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo ay nagmamahalan na sa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ng kanyang pag-ibig, nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman ay sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At Diyos naman ay nananatili sa Kanya.
Nalalaman natin kahit tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig na nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya tayo, bakit natin nagagawa ito? Amen po ba? Dahil ang unang Diyos ang umibig sa atin. Kasi dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kumbaga, ang isang pinaka-the best na motivation talaga sa buhay ng isang Kristiyano, lumakad tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Hindi dahil pag sumunod tayo sa Lord, may parusa. Totoo talagang may parusa pag hindi tayo sumunod. Pero kung ganun lamang ang gagawin natin dahil takot tayo maparusa, baka hindi tayo tumagal. Amen? At ikaw ay lalong mabigatan. Pero kung tayo ay lumalakad dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, naku po, mabilis nating magawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo nabibigatan. Anak, sharean mo yun. Ang bilis lang yun kasi mahal mo si Lord eh. Pag tinanggihan ka, hindi naman ikaw yung tinanggihan ng tao kung hindi si Lord. Amen po ba? Kaya maraming hirap sumunod sa Panginoon ng totoo nun. Napakasakit mang isipin. Baka hindi na nila nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen po talaga. Pero kung the more na nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sumisiklab yun sa puso natin. Nag-aapoy yun. Amen po ba? Nag-aapoy yun sa puso natin. At paiinitin itong buong katawan mo. Parang parang inaapoy ang puwit mo pag hindi mo napaglikuran si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Kaya sa buhay natin, huwag nating sayangin. Sabi nga, sa ating pagtatapos, may natutunan po ba tayo? Naunawaan niyo po ba? Sabi nga, ang pagsunod sa Diyos ay hindi kalugihan o kawalan. Amen. Lord, mauubos kasi yung oras ko. Meron kasi akong tinatahak na dapat masunod ko ito yung pangarap ko. Amen po ba? Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yung pangarap mo. Alam ng Diyos na kailangan mo kumita malaki para makapagpagawa tayo ng bahay. Mabili natin sa sakyan. Alam ng Diyos yun. Amen. Pero sa tamang panahon yung ibibigay ng Diyos sa atin. Inakukuha po ba natin? Oo nga, nakuha mo lahat yun, ang bagay na yun. Wala ka naman sa Panginoon. Ano pa, sabi nga doon, makuha mo man ang yaman ng mundong ito, kung ang kapalit naman ang kaluluwa mo, bali wala po yun. Amen po ba? Mapalad po tayo dahil nakakapaglingkod tayo sa Panginoon. Huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba at ang iba sa ating sarili. Kasi ang Diyos hindi nagkukumpara sa atin. Dahil ang Diyos, pumunta siya dito para sa ating lahat. Amen? Kaya sabi doon, sa huling verse natin, sa Pilipos, chapter 3, verse 7 to 8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Sabi ni Pablo. Sabi dito, ulitin ko, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, makantan ko lamang si Kristo. Amen po ba? Makikita niyo si Pablo, grabe kung paano niya gusto niya makantan si Kristo. Kasi alam niya na si Kristo yung buhay natin. Amen. Nasa Kanya lahat ng bagay natin. Kuha po natin. Kaya, pinaka-the best talaga, palalimin natin yung pag-ibig natin. Damahin natin lagi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At lalalim yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen.
Lord, mahal naman kita pero hindi madama. Kasi nga, mali yung way ng pag-ibig natin, bakit natin minamahal. Kasi meron pala tayong backdoor na, Lord, gusto ko nito. Lord, dalhin mo ako dito. Lord, ganito ang gustong gawin mo sa akin. Mali po. Kasi naranasan ko na din po yung ganong kaisipan. Mali pala. Dapat damayin muna natin si Lord yung pag-ibig niya. Alam naman ng Diyos yung kung ano yung kailangan natin. Amen? Tayo po ay tumayo. Tayo po ay salamat sa Panginoon. Amen? We pray na bawat mensahe na ating narinig ay patuloy itong kikilos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya sabi ni Lord, makamtan man natin ang ating buhay, makamtan man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung ang kapalit naman yung kaluluwa natin, ay baliwala po yun. Huwag tayong matakot kung wala tayo nito, wala tayo noon. Mahirap wala si Kristo sa atin. Yung lagi natin tatandaan. Kasi si Kristo, kung bakit wala tayo, sasabihin na natin, Lord, siguro tinuturuan mo lang ako kung bakit ako na manampalataya sa'yo, tinuturuan mo lang ako. Pag tayo natutong manampalataya, hindi tayo magkukulang. Hindi tayo mawawalan. Financially man, sa pagkain man, sa health, hindi tayo magkukulang. Amen. Lahat ibibigay yun. At ang pagpapala ng Diyos, sabi nga niya, hindi pa nakikita ng ating mata ang hinanda ng Diyos. Hindi pa natin naiisip ang hinanda ng Diyos na masaganang pagpapala sa atin. Amen. Tayo ay pumikit. Panginoon, sa oras pong ito, Lord, nandito po kami, Panginoon. Papasalamat ang mga kabataang ito, Lord. I pray and we pray, Lord, kami po ay hubugin mo, Panginoon. Hubugin mo kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Hindi sa mga bagay na dapat namin, Lord, sumikap ko, hindi, Lord, hubugin mo kami sa pag-ibig mo, Panginoon. Upang patuloy na yung pag-ibig namin ay lalo mag-alab sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat po, itinataas ko po sa iyo ang bawat isa. Ano man ang mga kabigatan at isipin at dinadala ng bawat isa. Panginoong Sus, mas taas ang iyong pangalan kaysa lahat ng problema at suliranin sa buhay. Panginoong Sus, mas higher ang pangalan mo, Lord God, kaysa sa pagpapala. Dahil, Panginoong Sus, ang pagpapala na galing sa iyo ay walang halaga, Panginoong Hesus. Walang katumbas na halaga, Panginoong Hesus, ang pagpapalang mula sa iyo, Panginoong Hesus. Lord God, salamat po sa oras po ito. Sa iyo po namin ibinibigyan lahat. Lord, bilang tagapanguna sa amin, sa kabuuan ng life, kay Bishop, kay Pastor Raya sa youth, sa iyong professional, Pastor Eli, Lord, sa amin, sa bawat isa na nangunguna sa bawat school, Lord, bawat cell group. Dalangin namin ang patuloy na katatagan ay patuloy namin tatanggapin. At ito'y aming, Lord, pahalagahan sa pangalan mo, Panginoong Sus. Lord God, salamat po at patuloy mo kaming turuan araw-araw at sumunod sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin at sinasalyohan namin ang banal mong dugo in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpan natin si Lord at salamat po. Amen. Praise, praise. Praise. Praise, ayan. Sige po, dako po tayo sa ating tithes and offering. Ano po, para naman po sa ating mga bago, ayan. So, ang tithes po, ito po yung 10% ng ating pera. Ano po, so, kung halimbawa, binibigyan tayo ng baon, 100 pesos yung baon natin for that day. Ano po, so 10%, which is 10 pesos, binabawas natin siya. Ano po, tapos yung giving naman, ayun po yung binibigay natin sa Lord out of love natin sa ating Panginoon. Galing yun sa puso. Ano po, ayan. So, dako po tayo. Ayan, basahin ko lang po sa 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan, so gamitin ko lang yung points na binigay sa atin ni Tatay kanina. No po. So sabi kanina sa morning service, ang pagbibigay po isang uri ng paglilingkod.
Ano po, hindi lang po tayo nagbibigay dito para lang makita na nag-abot or naghulog tayo sa basket. Ano po, so tayo po, nagbibigay din tayo kasi naglilingkod din po tayo sa ating Panginoon. We worship, we glorify Lord through our wealth. Ayan. So, sabi kanina ni Tatay dun sa tatlo, ano po, so gamitin natin dito sa ating tithes and offering. Ayan, magbibigay ako dahil sa iyong salita. Yan, sinabi po yan sa Word of God. Malakay 3:10, give the whole tithes po sa ating Panginoon, di ba? Ayan, yung 10% ibigay natin sa Lord. Tapos may mga stories pa sa Bible na about kay Cain at kay Abel na nagbigay sila ng best offering. Ano po, meron pa yung babaeng balo na walang-wala na pero ibinigay pa. Ano po, yan. So yung pangalawa, magbibigay ako dahil siyang may hawak ng aking buhay. Ano po, once na sinurrender kasi natin yung life natin sa Lord, pati po yung wallet natin sinurrender na natin sa Lord. Ano po, binabudget man natin yan, pero Lord po yung nagbibigay sa atin ng wisdom kung saan natin ilalagay, kung magkano ilalagay natin. Tapos, nakatagbi na yung kay Lord doon. Ano po, so hindi natin ibinabawas yung kay Lord sa huli. Sa una po yan. Ano po, hindi porket 10 pesos na lang yung natira ko, 10 pesos kay Lord, nasa po yung tithes. Ano po, so, ayan. So, pangatlo, magbibigay ako dahil mahal ko siya. Dahil mahal natin ang ating Panginoon. Ano po, so giving is expressing the love to God and being a part of the body in Christ. Ano po, so nagbibigay po tayo dahil mahal natin ang Lord at tayo po, part kasi tayo ng family. Ano po, so yung mga binibigay po natin, hindi naman po yan napupunta sa bulsa agad ng mga tao. Ano po, napupunta po yan sa atin. Yan, kung makikita po natin, meron tayong kuryente, meron tayong sounds na nagagamit, hindi po tayong sigawan, meron tayong electric fan na nagagamit natin, ano po, and yung paghahatid din po sa atin, ano po. So, sa pagbibigay natin, as a body of Christ, pati tayo nagbe-benefit. Ano po yan? Ano po? Ayan, so nakakapagbigay tayo out of love natin sa Lord and as part of the family. And as I end po, ano po, so sa pagbibigay po natin dito sa basket, lagi po nating isama yung puso. Ano po, it's not always about the amount of the money on our offerings. It's always about what's inside our heart as we give. Ano po, kaya nga lagi kasama ang puso sa pagbibigay. Kasi kahit sa Lord, ang Lord po kasi sa puso tumitingin. Kahit po yan ay piso, tapos 1,000 yung sa kabila, kung kita po ng Lord yung laman ng puso natin, kahit piso po yan, at malinis po yung puso natin, at talagang nandun yung pagmamahal natin sa Lord, tanggap po yan ng Lord. Wala pong amount sa Lord, kasama, lagi pong puso. Ano po, so, as we give po dito sa ating tithes and offering, lagi nating isama yung puso. Yan, kanina nga sabi, lagyan natin ng panalangin. Ano po, lagyan natin ng panalangin sa pagbibigay natin. So, yun lamang po. Sige po, hawakan po natin ang ating mga offerings sa ating Lord. Ayan, and let's pray po. Pag-pray po natin yan. Heavenly Father, hallelujah, Jesus, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, Lord God, patuloy na, Panginoon, ikaw ang bahala sa bawat isa, Panginoon, Lord God, and as we offer, as we give our offerings, our tithes, Panginoon, Lord God, Lord, ikaw ang bahalang mag-multiply, Panginoon, Lord God. Lord, kita mo ang laman ng puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. You will provide to each and everyone, Panginoon, Lord God. And Lord, ikaw ang bahala, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, na bawat pinagkukunan ng bawat isa, Panginoon, Lord God, mas lalo mo pa silang pagpalain, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, and kita mo ang puso namin, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, to all the glory and praise in Jesus' name. Amen. Ayan, praise. Okay, so alam ko na bless ang bawat isa sa Word of God at ganun din doon sa ating tithes and offering. Ano? So,
before tayo mag-end, tayo ay after ng ating closing prayer, magkakaroon tayo ng 5 minutes na sharing, tapos ihatid na sa Jollibee Plaza, And meron tayong soaking. Okay? So, especially yan, yung mga primary, secondary yan. Last Sunday of the month, 29, tama ba? 29, meron tayong soaking, 3 p.m. 3 p.m. ang ating soaking. So, ang lahat ay inaanyayahan, Pwede din naman yung mga first-timers natin, maka-attend din kayo doon. Welcome din kayo doon, okay? So, sige, tayong lahat ay tumayo at tayo mag-closing prayer. Let us pray po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon Lord God, sa panibagong araw, Lord God, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Panginoon Lord God, we pray, Lord God, na magrema, Lord God, sa aming mga puso't isipan, Lord God, ang word na na-receive namin, Lord God, maghapon, Panginoon Lord God. Lord, we pray, Panginoon Lord God, makita ito sa amin, Panginoon Lord God, sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Ganun na rin, Panginoon Lord God, i-bless mo, Panginoon Lord God, ang mga ginamit mo na dala ng iyong salita, Panginoon Lord God. Lord, bless them, Panginoon Lord God, sa kanilang mga buhay. Gabayan niyo sila, Lord God, sa paglalakbay nila at sa paglilingkod nila, Lord God, sa iyo, Panginoon Lord God, kung saan mo po sila man, Lord God, dalhin, Panginoon Lord God. Lord, patawarin niyo kami sa aming mga nagagawa pagkakasala sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon Lord God. And we pray, Panginoon Lord God, sa guidance mo, Lord God, sa upcoming na bagong week, Panginoon Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon Lord God, patuloy na ikaw ang manguna. Lord God, give us more knowledge and wisdom, Lord God, strength, Lord God, sa aming pang-araw-araw, maging sa aming buong pamilya, Panginoon Lord God. Lord God, ito lamang po, Lord God, amin kakaisang dalangin, Lord God, at we pray, Panginoon Lord God, kung paano po kami, Panginoon Lord God, dinala dito, Panginoon Lord God, ng ligtas. Ganun rin po, Lord God, na ingatan niyo kami sa aming pag-uwi, Panginoon Lord God. Salubungin kami, Panginoon Lord God, ng aming mga mahal sa buhay na may ngiti sa labi, Panginoon Lord God. Ito naman po, Lord God, ang aming kakaisang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.